Hi Taurus! Kamusta? Welcome back to Pinay in the Tarot. This is your November kapalaran for Taurus. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General love and career reading. So, take nyo lang yung nag-resonate. Hayaan nyo na yung hindi nag-resonate kasi baka para yon sa iba. So, tingnan natin kung ano mensahe para sa'yo this time, Taurus. Kumusta na kayo, guys? Sorry, medyo late yung reading natin today. Pero don't worry kasi ito na. Tingnan natin kung anong energies ang connected sa'yo ngayon. Ready ko lang yung mga cards nyo. So, kung kailangan nyo po ng gabay, pwede po kayo magpa-private reading sa akin. Pero may bayad po kapag private reading. Kasi ikaw mismo yung i-reading ko. I-message nyo lang ako sa Facebook page ko or sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung number ko. Ilalagay ko dito, tsaka sa ilalim yung link. I-click nyo na lang doon. And also sa mga nag-i-inquire about crystals, tingnan nyo po sa Instagram ko. Nakapost po din yung iba-ibang crystals to attract love, to attract money, for protection, for good health, wealth, prosperity, abundance, for confidence, and for opening of your chakras, for mental clarity, and for manifestation, at marami pang iba. Tingnan nyo na lang po sa Instagram ko. Okay? So, ito na. Tingnan natin ang mga mensahe para kay Taurus. So, ito yung unang card, walking away. May sitwasyon na tinalikuran mo. Ayaw mo na munang mag-invest ng emosyon dyan. Nakatalikod ka eh. Gusto mong gawin kung anong magpapasaya sa'yo ngayon. Naging pasensyoso or pasensyosa ka kasi. So, ngayon parang dumating sa point sa connection nyo na ayaw mo na muna. Okay. Next card is Cornucopia. Wow, this is for abundance and maraming blessings. Next card is Strategy, number 21. So, like I said, may ano ka kasi, may strategy. Pasensyosa ka, pero kapag napapansin mo na hindi para sa'yo yung isang sitwasyon or isang tao, tatalikod ka muna para gawin mo naman yung magpapasaya sa'yo. Okay. Ang moon card mo, the energy is gaining momentum, waxing moon. Okay, nagkakaroon ng momentum unti-unti, lumalakas ka lalo, nagiging confident ka lalo. So, ano kaya yan? Sounds exciting. Okay, so from the tarot naman, tingnan natin. Ang overall energy mo is 6 of Pentacles. There is a give and take situation, nagmamanifest ka. Kita mo yung infinity symbol, yung number 8. It symbolizes manifestation, flow of energy. Pwede din itong flow of money na what you put out comes back to you. So, kung ano yung effort na binibigay mo, nagbubunga talaga. Sa relationship naman, nakikita ko na tuloy-tuloy lang yung connection nyo. Give and take kayo pareho. Okay. So, mamaya ika-clarify pa natin yan. So, sa recent past, Knight of Wands, the Strength card, and 9 of Pentacles. So, there is so much attraction sa inyo ng taong yan. Pero, parang feeling mo, hindi ka sure kung mag-workout ba talaga, pero ginagawa mo yung best mo, sinusubukan mo. Kasi alam mo sa sarili mo na handa ka na makipagrelasyon. Confident ka sa sarili mo kasi may naabot ka na kahit papano. Kita mo ang dami mo ng pentacles. So, yan yung mga investment mo sa sarili mo. And this is exciting. Parang nagse-celebrate ka. At the same time, inaayos mo yung buhay mo. Ayan. So, sa current energies mo, Page of Cups, the Fool, and the Hierophant. Oh my gosh! Ang ganda naman ito. So, nakafocus ka pa rin sa sarili mo. Merong exciting na opportunity. You are taking a risk at parang yung risk na gagawin mo, it will help you sa future. Para yun yung nakikita ko dito eh. Merong opportunity na tatanggapin mo. Possible din ito na proposal. Ayan na. May magpo-propose sa'yo na, or may manliligaw sa'yo, mag-offer ng pagmamahal sa'yo. And matindi yung connection na to guys. Possible na mauwi sa kasalan or soulmate mo yung taong yan. And
possible din na magpapakasal na kayo. Oh my gosh! Okay, very nice. So, mamaya i-clarify pa natin yan. Sa near future, Two of Cups, Page of Wands, the Star. So, may nakita ko ngayon commitment dito or mutual understanding. Bagong-bago para sa'yo. And, nag-wish ka na sana mag-workout to. Sana maganda yung patutunguhan ng relasyon nyo. And, very exciting. Full of emotions. Kita mo yung rainbow colors. Bagong opportunity itong connection na to. At nag-enjoy kasi ginagawa mo. Yung iba sa inyo kasi guys, wini-wish nyo talaga yan eh. Pangarap nyo talaga na magkaroon ng solid na relationship. Masayang-masaya ang puso mo. Parang nakikita mo na yung sarili mo na in the near future, magsasettle down ka kasama yung taong yan. Kasi ngayon pa nga lang, there is already give and take. Pero bakit kaya kanina lumabas sa unang card mo na walking away, no? Anyway, tingnan natin. Parang I feel like ang ginagawa mo, sinusubukan mo talaga makipagrelasyon sa taong yan. Pero sa isip-isip mo, pag hindi nag-workout to, aatras ako. Ganon yung iniisip mo eh. Sa ngayon, tinatry mo munang balansehin na i-enjoy mo na yung connection. Kasi pangarap mo naman talaga na siya na talaga yung magiging lifetime partner mo. Okay, so i-clarify natin guys. Gamitin natin tong cards na to. Bakit Six of Pentacles yung overall energy ni Taurus? The Star, oh, wow. The Hangman and the Moon pala. Akala ko the Lovers. The Moon pala, pero naka-reverse. So, masaya ka kasi sa ginagawa mo. Masaya ka sa taong yan. At meron kang realization dito eh. Medyo naguguluhan ka pa. Parang may nakita kong fear sa'yo. Kasi naka-reverse si Moon eh. So, ito ka oh, sobrang saya mo. Ini-enjoy mo talaga. Like I said, wish mo yan eh. At ngayon, nasa harapan mo na. Pero nag-iisip ka ulit, tama ba to? Ayan, tama ba tong ginagawa ko? Ang masasabi ko lang dito, yes, tama naman yung ginagawa mo. Nag-enjoy ka nga eh. Yung iniisip mo na yan, fear yan. So, kaya ka din nakakaisip niyan kasi nag-iingat ka, pinoprotektahan mo yung investment mo. Natural lang naman yan. Okay. So, tingnan natin sa recent past. Minamanifest mo siya eh. Minamanifest mo talaga na magkaroon ng someone sa buhay mo. Sa past pa lang. So, Six of Swords, the Judgment card, Two of Cups, Seven of Pentacles, Ace of Swords at the bottom of the deck. So, nung nakilala mo yung taong yan, iniisip mo na ang dami na nangyari sa inyo, parang it's time na to decide. Oras na para magdesisyon kung itutuloy ba natin to or ihihinto na ba natin to. Ayaw mo mag-away kayo. Mukhang dati na kayo nagka-problema pero iniiwasan mo ng maging nega. Dami na palang nangyari dito. May judgment card oh. So, malaking desisyon yung ginawa mo na mag-commit sa taong yan. Pero, bakit parang ano bas kasi dito eh, nagdesisyon ka na pero nag-iisip ka ulit, tama ba yung desisyon ko? So, tingnan natin, bakit nagdududa si Taurus? Oh, Empress in reverse. Okay, naka-reverse si Empress ah. King of Pentacles and the Strength card. Possible na sobra ka kasing serious sa buhay. Kaya naka-reverse si Empress. Parang, kumbaga, merong part sa'yo na nagiging selfish. Kasi iniisip mo kung ano yung best para sa'yo. And, siguro nagkakaroon ka ng mood swings. Page of Wands. Oh, takot ka. Parang nagbabago-bago yung isip mo. Pero sa totoo lang, nakikita mo yan bilang achievement mo na magkaroon ng relationship or ng taong yan sa buhay mo. And, andito yung strength eh. Kaya, ibig sabihin, hindi talaga perfect.
Kaya ka nga nagiging selfish eh. Kasi parang pinipilit mo na lang yung sarili mo na tanggapin, na maging malakas kahit mahirap yung sitwasyon nyo. So, oo, nahihirapan ka, parang nanghihina ka. Ayan, ito ka, oh. Nanghihina ka, pero inisip mo pa rin, achievement ko pa rin to. Experience ko pa rin to. So, tingnan natin yung energy ng person na yan, ah. 10 of Swords. Okay, so, commitment. So, meron decision to commit. At buo na yung decision nyo. Parang matagal na proseso to, Taurus. Matagal na proseso para dumating sa point na magkaroon kayo ng commitment. Ayan. So, masasabi ko lang, it's worth the wait. Merong celebration dito, oh. 3 of Cups. Queen of Cups. Ayan, masaya ka. The Lovers. And, 7 of Cups. 10 of Wands. Sobrang masaya ka sa desisyon mo. Pero, bumabalik din yung energy na nag-iisip ka eh. Tama ba yung desisyon ko? Parang ganun lagi, guys. Sa reading na to. Kasi very practical ka. Nakafocus ka sa finances mo, sa trabaho mo, kung meron man. Sa bahay mo. Ayan, 8 of Pentacles. Hinihintay mo kasi na lumevel up ka. Ayan. Problemado ka sa taong yan eh. Ito oh, tumalikod ka. 8 of Cups. Meron talagang something sa connection nyo na nakakaramdam ka minsan na frustrated ka or sayang yung effort mo. Kaya minsan tumatalikod ka eh. Iniisip mo, ako naman. So ngayon defensive ka dito, 7 of Wands. Parang you don't want to take the blame kasi iniisip mo, wala naman akong ginawang masama, bakit ako yung sinisisi? Ayan. Death. Okay, nahirapan ka eh, sinisisi ka, hindi madali sa'yo, nasasaktan ka. Knight of Wands. Kaya pala ang isip mo na, ay, ayoko na tatalikod na, aalis na ako. Magsisimula na ako ulit. So, merong the world. Yung iba sa inyo, nag-travel, nagpakalayo-layo kayo. Page of Cups. Masaya, exciting. Ayan, oh. Lumayo ka talaga, nag-travel ka. Binago mo yung sarili mo. Yung travel na lumabas dito, healing process mo yan. Kaya nga merong death card eh. Kasi parang dumaan ka sa stage na naging down ka. Pero, yung ginawa mong pagtalikod, yan din yung nagbigay ng healing sa'yo. Oh, kita mo, andito na si Justice card. Ibig sabihin na achieve mo na yung justice, yung balance, lumakas ka na ulit. Wheel of Fortune, lalo ka pang lumakas. Ayan. Hindi mawala sa'yo yung fear. 2 of Swords. King of Swords. Matalino ka eh. Possible na ito din yung person mo, itong si King of Swords, na gustong i-pursue yung connection nyo, attracted sa'yo. Sobrang attracted sa'yo yung taong yan. Feeling ko naman okay kayo, pero syempre, hindi perfect ang lahat. 'Di ba? Kaya ka nagkakaroon ng struggles. So, 8 of Swords, bakit hindi siya makagalaw? Gusto ka niya, pero hindi siya makagalaw dahil merong hindi magandang nangyari sa inyo. Kaya feeling niya wala ng pag-asa or feeling niya huli na ang lahat. Feeling lang niya. Pero matalino yung taong yan. The High Priestess, tahimik siya masyado pero malakas ang intuition niya. Hindi niya pinapaalam sa'yo anong susunod na plano niya. Pero lalaban siya. Mag-offer siya sa'yo ng bagong simula. The Chariot and the Ace of Pentacles. Ayan. Grabe! So, anong outcome dito? 3 of Swords. So, ang hirap, no? The Sun, ayan. Lumalaban naman. The Fool. Oh my gosh! So, guys, alam nyo, Taurus, sinusubok talaga yung connection nyo ng taong yan.
nahihirapan kayo at the same time. Merong sun, merong pag-asa. Someone is taking the leap of faith or taking a risk. Itong the Fool na energy. Kasi itong si the Fool, kita mo number 0 yan. So, bagong simula yan eh. Na kumbaga babalik or nagbabalik. So, depende yan guys. Meron din ako nakita kasing iba na mag-e-explore si Taurus, aalis, magta-travel, tapos babalik at magkakaroon ng bagong-bagong energy. So, you're going through a big transformation. Yung iba sa inyo, maraming transformation ang pinagdadaanan nyo ngayon. Pero lahat ng transformation na yan, nagbibigay ng lesson sa'yo para matuto ka, para hindi mo na uulitin yung mga nagawa mo na hindi nag-workout para sa'yo. Ayan. Meron ako nakita dito na eventually, parang magkakaroon ka ng realization at ng lessons learned na naging mas matalino ka. Ayan. Nakakaloka naman ang reading nyo ngayon. Okay. Pero guys, may nakita ko mag-o-offer sa'yo. Ayan. Kanina yung person na yan is matalino yung taong yan eh, pero tahimik masyado. Okay. Possible din naman na yung iba sa inyo, ikaw din yun na masyadong tahimik sa mga plano nyo. So, ano pa bang energies ang connected kay Taurus? Tingnan natin dito sa ating Tagalog Love Oracle na gawa ko para sa inyo. So, this is my original creation. Itong tarot, or itong oracle cards na to. So, ano pang energies? Ay! Lumipad. Okay, ayoko. Ayaw. Okay, sige. Kung ayaw mo, edi wag. Edi sige. Okay, let go, surrender. So, hindi mo pinipilit eh. Ayan, mas gusto mong i-let go yung sitwasyon na yan. Uy, sexy love. Excited. Oh my gosh. Pero feeling ko ikaw to eh, na nagpapasexy, nagpapaganda, nagbibigay ng excitement yan sa'yo. Ito na yung worried, paranoid. Ito yung pagdadalawang isip na lumalabas sa reading natin. LDR, yes, yes, yes. Wow! Akin ka lang. Oh my gosh! Possessive. Oh, yung iba magkalayo kayo eh. LDR kayo. So, sabi akin ka lang possessive, tapos yung sagot is yes, yes, yes. So, itong yes, yes, yes na energy, wish ano yan, wish granted yan na sobrang yes yung kasagutan sa tanong mo. Okay. So, any more message for Taurus? Iniwan sa ere hanging. Oh my goodness. Clarify nga natin yan. Hanging. Bakit? Ano nangyari? Paulit-ulit sa isip, walang pag-asa. Ayan, merong Taurus na di mapakali eh, kasi iniwan sa ere, kaya isip ng isip, tapos nawawala ng pag-asa. Okay, sumisilip tong card na to. Waiting for you, hinintay mo siya. Oh my gosh, friend zone. So, possible na, parang friends, nagiging friends na lang kayo. Or possible din naman na may commitment, pero tinuturing nyo pa rin bilang kaibigan yung person nyo. Ikaw lang loyal. Oh, wow, nice. Ayan. So, kuha tayo ng advice. Parang ang iksi ng reading natin ngayon, Maiksi nga. Maiksi. Ay, hindi. Sakto lang. Naputol kasi yung video. Okay, so kuha tayo ng advice. Nag-cut kasi kanina in between. For Taurus, advice. Trust. When love is invited to take over, right actions arise at the right time. Allow me, dear divine, to wait patiently until the timing is right. Let me rest in the unknown until a clear path is shown. So, maghintay ka daw sa tamang panahon or sa tamang timing. Kahit na sa ngayon parang hindi mo alam kung ano susunod na mangyayari. Pero magtiwala ka daw kay God, magtiwala ka sa universe. Kasi, ipapakita din sa'yo kung anong dapat mong gawin sa sitwasyon mo. Just have faith and trust. And isurrender mo yan. Okay? Sa ngayon kasi parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero dadating din ang panahon na malalaman mo kung anong dapat mong gawin. Sa ngayon, ang magagawa mo lang is magtiwala
at isurrender mo yan kay God. Okay, next card. Okay, baliktad. True offering. May I release the fears, illusions, and addictions that keep me from true offering. May I relax into your plan, trusting that the next steps will always be shown. Use me, love. Use me for the highest. I am yours alone. Oh my gosh, ang ganda nito, guys. So, meron kasing pumipigil sa'yo eh. Andun yung fear mo, andun yung illusions mo, yung addictions mo, yung mga bad habits mo. Pero ang sabi dito, wag ka daw magpapadaig sa mga yan. Kumalma ka lang kasi may plano si God para sa'yo. Again, this message is about trust. Kasi nga sa ngayon hindi mo pa talaga nakikita kung anong susunod na mangyayari. Pero ipapakita din sa'yo sa tamang panahon. Sa ngayon, i-offer mo muna yung sarili mo para sa ikakabuti ng lahat. Ayan, yan ang tinatawag na true offering. Oh my gosh, I love it. Pansin mo letter T. Ayan. Trust, true offering. Okay. Ang ganda naman ang reading natin ngayon. So, okay guys, that's what I have for you, Taurus, para sa iyong November kabalaran. Thank you po sa panonood. I-like nyo na yung video na yan. Kasi malaking tulong po yan at kailangan ko po talaga yung mga likes nyo para tuloy-tuloy ang paggawa natin ng free love and career readings para sa inyo. And comment nyo kung nag-resonate ba or kung ilang % ba nag-resonate. At kung bago naman kayo, please subscribe at hit the notification bell para updated kayo pag may bagong Taurus readings or any other readings sa channel na to. And kung kailangan nyo naman ng gabay, again, pwede kayong mag-book ng private reading sa akin. Message nyo ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber ko or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box yung number ko. And sa mga nag-inquire tungkol sa mga crystals, yes, available po. I made it available para sa inyo. So, anytime you can message me. Merong iba-ibang crystals. Meron for vitality, for self-confidence and creativity, for focus, for intuition, mental clarity, for happiness, merong to attract money, and then merong for communication, opening of the throat chakra, for protection, ito for manifestation din to, for courage and confidence, and for positivity. Marami pa pong iba. And also, merong pangtanggal ng negativity, pangtanggal ng stress. Iba-iba po at marami po yung mga crystals. Tingnan nyo po sa Instagram ko, Pinay Angel Tarot, at i-message nyo ako. Okay? Thank you so much, Taurus. Na-enjoy ko yung reading nyo today. Have a good day. God bless po sa lahat and stay safe. Bye!